Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamara Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Ikalabing-siyam sa buwan ng Marso, 2025. At sa ulo ng ating mga balita, mahal na film festival and exhibit, tampok ang mayamang kultura ng ating mga katutubo. Upang mapalakas ang karapatan ng mga bata at mabigyan sila ng proteksyon, Project Heart inilunsad. At Inter-College Fire Olympics isinagawa sa lungsod ng Calapan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye nating mga balita, inilunsad na sa lungsod ng Calapan ang Project 2.0, Be Earth's Best Friends, a Just Transition to Sustainable Lifestyles, na magkatuwang na isinakatuparan ng isang sikat na food chain sa lungsod at ng Department of Trade and Industry Oriental Mindoro. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Inilunsad na sa lungsod ng Calapan ang Project 2.0, Be Earth's Best Friends, a Just Transition to Sustainable Lifestyles na magkatuwang na isinakatuparan ng isang sikat na food chain sa lungsod at ng Department of Trade and Industry Oriental Mindoro. Layo nitong itaguyod ang mga napapanatiling kasanayan ng mga mamimiling Pilipino. Ganun rin ang pagsulong sa karapatan ng mamimili habang pinoprotektahan ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagbabawas ng plastic waste at environment-friendly practices. This partnership aims to drive behavioral change by empowering consumers to make informed and sustainable choices. This is part of this year's World Consumer Rights Day celebration, in which the DTI and Jollibee recognize the growing impact of plastic pollution, driven largely by consumer preference for plastic utensils due to their convenience, affordability, and availability. The initiative aligns with this year's theme, a just transition to sustainable lifestyle. Simple man po ang pinopromote na aksyon. Ito yung hindi paggamit ng plastic spoons and fork. Yung pong collective effort ng ating loyal customers, magbubunga po ito ng positive change for the environment. Kami po sa Jollibee, very happy po kami sa promo na ito. We hope our customers will be equally happy and excited to participate. So sana po yung mga nandito, excited din po kayo to participate. Moving forward, makakaasa po kayo na ang Oriental Mindoro stores will remain committed to provide the same joyful experiences to our customers while anchoring our actions towards sustainability. Pinangunahan na nasabing gawain ni DTI Oriental Mindoro Provincial Director Arnel Hutalia kasama ilang pang-opisyales ng DTI at ang kinatawan na naturang food chain. Ang Project Green 2.0, Be Earth's Best Friend ay sabay-sabay na inulunsad sa Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Samantala, ikalabing-apat ng Marso, isinagawa ang inaugurasyon ng Calapan City Central Operations Center ng CDRRM Council sa Barangay Calero. Kasabay rin ng inaugurasyon ay ang pagbabasbas sa mga bagong airboat at jet ski na inaasahang higit na makatutulong sa mga operasyon ng CDRRMD. Ikalabing-apat ng Marso ay isinagawa ang inaugurasyon ng Calapan City Central Operations Center ng CDRRM Council sa Barangay Calero. Sa mensahe ni Calapan City Mayor Malu Murillo, sinabi niyang ang gusaling ito ay bahagi ng pagsusumikap ng pamahalaan lungsod na magkaroon ng mas maayos at accessible na control and command center sa lungsod kapag mayroong mga kalamidad, sakuna at iba pang krisis na nangangailangan ng agarang paghahanda at pagkilos. Ayon naman kay CTDRRM Officer Dennis Escosora, sa lang yun ito na magkaroon ng maasahan at sentralisadong control and command center ay upang agarang makatugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Official na po natin i-inaugurate ang Calapan City Central Operations Center.
Ano po, ito po ay nabuo. Ano po, ang building pong ito ay nabuo at pinagawa po ng ating dating butihing Mayor Nancy Panaligan. At ngayon po sa panahon po ng ating Mayor Malum Murillo ay naglagak po ng pondo para po malagyan ng laman itong Central Operation Center natin. Katulad po ng nakikita ninyo sa bandang likuran po. Ano po. So, ang magiging gawain po nitong facility na ito ay siyempre tagabantay ng ating lungsod. Ano po. Makapagbigay tayo ng mga datos tungkol sa ating panahon, may mga bagyo bang parating, kung mainit ba ang panahon, kung gaano ito kainit. Ganun din siyempre yung dami ng ulan. Ang pretong ito isang patunay ng ating walang humpay ng pagsusulitan na mapabuti ang kaligtasan at seguridad ng taong bayan, lalo na sa panahon ng mga sakuna at kalamidad. Ang Central Operations Center na ito hindi lang isang pisikal na gusali, kundi ito ay isang simbolo ng ating kolektibong dedikasyon na maging handa at tumugon sa mabilis at maayos sa anumang uri ng kalamidad. Sa pamamagitan po nito, pinahusay natin ang ating kakayahan sa pamamalaga, sa buhay at ari-arian ng mga Kalapeños. Dumalot nakibahagi rin sa nasabing gawain sina DOST Provincial Director Chessy Pine, Provincial DRRM Officer Vincent Gahol, kinatawan mula sa Office of the Civil Defense at ilang pang lokal na pesyalis at kawani ng pamahalaang lungsod. Ang naturang City DRRM Council Central Operations Center ay tinatayang nagkakalagaan ng 9 na milyong piso. Kasabay rin ng inaugurasyon ay ang pagbabasbas sa mga bagong airboat at jet ski na talagang makatutulong nila sa mga operasyon ng CDRRMD. Antabayanan iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy natin mga balita bilang bahagi ng 17th founding anniversary ng City College of Calapan, isinagawa ang Mahalta Film Festival and Exhibit ika-14 ng Marso sa CCC Calap Hall, kung saan ay muling ipinamalas rito ang mayamang kultura ng ating lalawigan. Bilang bahagi ng 17th founding anniversary ng City College of Calapan, isinagawa ang Mahalta Film Festival and Exhibit ika-14 ng Marso sa CCC Calap Hall, kung saan ay muling ipinamalas dito ang mayamang kultura ng ating lalawigan. Binigyan ito ng temang Mangyan Halcon Tamaraw Films, a road tour for the care of the environment, people and culture of the island of Mindoro.
Sa mensahe ni CCC Administrator Ronald Cantos, hindi lamang isang academic activity ang naturang film showing at exhibit, kundi isang paraan ng higit ng pagpapalalim ng kaalaman at pagpapahalaga ng bawat isa sa kalikasan at sa mayamang kultura ng mga katutubong mangyan. It is with great pleasure that our college has given the opportunity to host this indigenous knowledge and multiculturalism class as part of the 17th founding anniversary. This significant event celebrates the rich cultural heritage of Mindoro and deepens our understanding of environmental stewardship, indigenous tradition, and multicultural harmony. This gathering is not just an academic discourse, it is an invitation to immerse ourselves in the stories and struggles and triumphs of indigenous Mangyan communities, to witness the beauty of our island landscape and to acknowledge the crucial role we play in preserving both culture and nature. Pasasalamat sa mga dumalo at ang patuloy na pagpapahalaga sa mga katutubo at likas yaman ang pahayag ni City Mayor Malu Murillo. Nananawagan rin siya ng pagkakaisa na ipagpatuloy ang mga ganitong gawain at isa puso ang mga kaalamang ibinahagi sa nasabing programa. Maraming salamat po sa ating mga bisita, sa ating mga kasama sa City College of Calapan sa pagdalo ngayong araw na ito para mas maging maganda ang bunga ng programang ito na siya magiging proyekto at hakbang sa pagpapalakas sa ating bayan at sa inyong mga ating mag-aaral sa City College of Calapan. Tampok rin sa nasabing programa ang pagbabahagi ng karanasan at kaalaman ng world-renowned travel photographer, storyteller at tagapagtaguyod ng mayamang kultura na si George Tapan. Sa idinaos ng mga exhibit, hinangaan at nagsilbing inspirasyon ang mga likhang sining mula sa mga koleksyon. Samantala, ang naturang aktibidad ay naisakatuparan sa pangunguna ng City College of Calapan sa pamumuno ni College Administrator Dr. Ronald Cantos at sa inisyatiba ng gurong si Omar Uycoque. Inilunsad ng pamahalaang lungsod at nakaraang 15 ng Marso ang Project Heart, advocacy campaign on the prevention of gender-based violence na ginanap sa isang mall sa lungsod ng Calapan. Inilunsad ng pamahalaang lungsod nakaraang 15 ng Marso ang Project Heart advocacy campaign on the prevention of gender-based violence na ginanap sa isang mall sa lungsod ng Calapan. Layunin ng Project Heart na magkaroon ng kamalayan ng mga stakeholders tungkol sa kalagayan ng mga batang Calapeño at magkaroon ng matibay na ugnayan upang makapagbigay ang lahat ng suporta na mapalakas ang karapatan ng mga bata kung saan ay mababawasan ang bilang ng mga batang naaabuso. Tinalakay dito ang familiarization ng anti-online sexual abuse or exploitation of children and anti-child sexual abuse or exploitation materials. Ang mahalagang impormasyon kaugnay sa Republic Act 7610 o ang Anti-Child Abuse Law. Ganun rin ang mga gabay at pag-aalalay sa mga kabataan para sa tamang pakikipag-ugnay. Pinangasiwaan na nasabing gawain ng City Social Welfare and Development Office sa pangunguna ni CSWD Officer Chuvi Bahia, katuwang ang ilang pang social welfare officer at mga kinatawan ng iba pang konsernadong ahensya. At magbabalik po ang TVNet Newstime makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa unang pagkakataon, isinagawa sa lungsod ng Calapan sa pangunguna ng Bureau of Fire and Protection Calapan City Station ang Inter-College Fire Olympics 2025 na isinagawa sa Mindoro State University, ika-15 ng Marso. Sa unang pagkakataon, isinagawa sa lungsod ng Calapan sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection Calapan City Station ang Inter-College Fire Olympics 2025 na isinagawa sa Mindoro State University ika-15 ng Marso. 4 na kolehiyo at universidad ng lumahok sa nasabing Fire Olympics. Kabilang na dito ang Mindoro State University, Divine Word College of Calapan, St. Mark Arts and Training Institute at ang Southwestern College of Maritime, Business and Technology Incorporated. Layunin na nasabing gawain na higit na palakasin ang firefighting skills ng mga lumahok. Ganun rin ay upang itaguyod ang patuloy na pagkakaisa ng mga responders at firefighters na lungsod. Bagamat mga estudyante pa lamang ang mga ito ay malaking tulong ang Fire Olympics sa paghubog sa bawat isa ng kultura ng pagiging handa at ang pagpapahalaga sa teamwork na susi sa matagumpay na pagkilos sa panahon ng sakuna at kalamidad, lalo na sa mga insidente ng sunog. Kabilang sa mga events ng Fire Olympics ang bucket relay, basket hose replacement relay, fire extinguisher relay at tug of war. Bahagi rin ito ng mga programa at gawain na nakalatag sa paggunita ng Fire Prevention Month kung saan ay binigyan tema na sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Isang medical mission ang isinagawa ng Alpha Kappa Rho Gloria Municipal Council sa pakikipagtulungan ng Skeptron Alumni Association of Oriental Mindoro, Skeptron in Arms Mimaropa at sa Oriental Mindoro Sorority Council. Ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Isang medical mission ang sinagawa ng Alpha Kappa Rho Gloria Municipal Council sa pangunguna ng kanilang MGS June Familaran at Advisor Boyet Tamundong sa pakikipagtulungan ng Skeptron Alumni Association of Oriental Mindoro, Skeptron in Arms Mimaropa at sa Oriental Mindoro Sorority Council. May higit 100 bata at matanda ang nagpakonsulta at nabiyaan ng gamot. May higit sa 60 bata at matanda rin ang nabigyan ng libreng gupit. Nagkaroon din ng libreng pagkain at blood donation. May mga nabiyayaan din ng wheelchairs at nebulizers. Nagpasalamat naman ng grupo sa Oriental Mindoro Blood Council, Gloria Municipal Police Station, PNP SOF 2nd PMFC, mga opisyales kasamahan sa kapatiran at sa kanilang Mimaropa 4B Regional Grand Skeptron Nilo Bacolod Jr. Anila, may medical mission ulit silang gaganapin sa susunod na buwan sa bayan ng Gloria at Karating Bayan. Matatandaan na naturang grupo ay patuloy na nagsasagawa ng mga pansibikong gawain sa lalawigan na naglalayo na makita at maipadama na ang kanilang samahan ay katuwang sa paglilingkod sa kapwa at pagsasagawa ng mga produktibong gawain sa ikabubuti ng mga nangangailangang komunidad. Maaari niyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin ang aming Facebook page Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreno. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
ipinakikilala ang isang tunay na lingkod bayan na may puso para sa serbisyo publiko, Dr. Hubert Dolor. Si Dr. Hubert Dolor, panganay sa 4 na magkakapatid, ay isinilang noong November 3, 1971 sa bayang Malaparaiso ng Puerto Galera, Oriental Mindoro. Lumaki siya sa pamilya ng mga profesional at lingkod bayan. Alam mo ba na si Dr. Hubert Dolor ay isang lisensyadong manggagamot? Bukod pa ron ay nagtaglay ng mataas na karangalan. Nagtapos bilang magna cum laude sa kursong Masters in Hospital Administration habang naninilbihan bilang alkalde. Alam mo ba na nagsilbi si Dr. Hubert Dolor bilang mayor sa loob ng 3 termino sa Puerto Galera? Siya ay nagsimula taong 2007 hanggang 2016. Nagbigay siya ng makasaysayang kontribusyon sa kalusugan, edukasyon at kabuhayan ng kanyang mga nasasakupan. Lingid sa kaalaman ng lahat, siya ay nakatanggap ng Dr. Jose Rizal Memorial Medal of Honor, isang karangalan sa kahusayan at serbisyo. At hindi lang yan, ilan pa sa kanyang mga natanggap na pagkilala ay ang Outstanding Municipal Mayor of the Philippines, Presidential Lingkod Bayan Awardee, Pusong Makakalikasan Award, Excellence Achievement Award at marami pang iba. Sa pamumuno ni Dr. Hubert Dolor, hindi lamang umunlad ang bayan ng Puerto Galera, naging inspirasyon din siya sa bawat Pilipino sa pagiging modelo ng makabayan, makatao at maka-Diyos na pamamahala. Dr. Hubert Dolor, isang doktor, isang leader, isang inspirasyon.